hapon sa ating lahat. No? Ito yung oras natin upang magsama-sama tayo bilang isang pamilya ng Diyos na sasamba, no? At maglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Amen ba? Amen. Amen. No? So, lagi nating inaalala ang lahat ng kabutihan ng Diyos na kanyang ginawa sa ating buhay. And sa hapong ito, muli inaanyayahan ko ang lahat na ilagay ang inyong mga sarili sa presensya ng Diyos. Pero din ang mga kapatid natin sa online, we would like to invite you to join us in worshiping the Lord Jesus Christ. Sa bawat
na aming Ama, pinupuri ka namin at sinasamba ka namin, Panginoon. Narito kami ngayon, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, na kami ay kinuha mo bilang parte ng iyong pamilya, Panginoon. Wala kami mauubos sa pasalamatan ka, Panginoong Diyos, sa lahat ng ginawa mo. Kung hindi ikaw gumalaw, Panginoon, wala na po kami, Panginoon. Tunay na wala kami, wala ka, Panginoon. Kaya patuloy rin, Panginoon, ang aming paglilingkod at pagsasamba sa iyo. Patuloy namin itataas ang pangalan mo, Panginoon. Patuloy kaming luluhod at sasabihin ang aming mga tiga, Panginoon, ikaw ang Panginoon ng langit at lupa. Panginoong Diyos, Panginoong Jesus, itinatanghal ka namin, itinataas ka namin, sinasamba ka namin, Panginoong Diyos. Ikaw ang aming Diyos, ang aming Panginoon, ang aming lahat sa lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, na sinabi mo, Panginoon, kung saan mayroong dalawa o tatlong nagtipon sa pangalan mo, ikaw ay naroon sa kanilang kadahilan. Kung kaya naman ngayon, Panginoon, nagpapasalamat kami dahil alam namin na kapiling ka namin ngayon. Kami ay nagtipon ngayon, Panginoon, upang tanyag ka, upang itaas ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kunin mo ang iyong trono, Panginoon, sa aming kalagitnaan ngayon. Ikaw, Panginoon, ang aming dakilang panahon, Panginoon, sa hapon. Sa iyo ang lahat ng aming pagsamba. Sa iyo ang lahat ng aming pagkilig. Sa iyo ang lahat ng aming pagpupuri, Panginoon. Tanggapin mo kami, Panginoon, at pagtanggap mo sa amin sa iyong pamilya, Panginoon. Tulad ng paglalagay mo sa amin sa lugar na ito, Panginoon. Sa lugar kung saan pwede kami maglingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Muli kong itinataas ang lahat, Panginoon, ng iyong mga anak. Narito, kapiling namin, Panginoon, na sumasamba sa iyo. Ikaw ang siyang mauna sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hayaan mo ang iyong banal na spirito ang siyang mauna sa lahat ng sumasamba sa iyo ngayon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon Jesus. Hallelujah. Sinasamba maraming salamat sa ating Panginoon Jesus. Pasalamatan natin siya sa lahat ng kadakilaan niya sa ating Panginoon. Amen. Basta kalawakan kaya isipin, hindi ko
Masaya ba kayo? Amen. Amen. Masaya tayo sa ating Panginoon. Tayo na nasa presensya ng Panginoon. Masaya ang Panginoon. Kung masaya tayo, magpakasaya tayo sa piling ng ating Panginoon. Sa presensya ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Napakatapat ng ating Panginoon. Hallelujah. Muli, taas natin siya. Kay buti ng ating Panginoon, nakatapat sa habang panahon. Maging sa kabilang
salita, sa iyong mga pangako. Tapat ka, Panginoon, nung sinabi mong hindi mo kami iwanan o pababayaan. Tapat ka nung sinabi mong lagi mo kaming sasamahan hanggang sa dulo ng buhay ng mundo. Nananampalataya kami at umiwala, Panginoon, sa lahat ng pangako at salita mo, Panginoon, dahil sa iyong katapatan. Patuloy kami lalapit sa iyo. Dahil sa iyo, Panginoon, nakakasiguro na hindi mo kami itataboy, hindi mo kami itatakwin. Sa paglapit namin sa iyo, Panginoon, kami buong puso mong tinatanggap. At yan, Panginoon, ang aming dalangin din na sa iyong pagdating sa araw na kukunin mo ang iyong simbahan, Panginoon, makikita ka namin ang bukaan at maririnig namin ang iyong at sasabihin mo, Panginoon, sa amin na maganda ang naman namin naging tapat kami sa aming Panginoon. Yan, Panginoong Jesus, nais namin ba na mamutawi sa mga namin pagdating ng panahon. Ngunit ngayon, habang inaantay ka namin, Panginoon, patuloy kami maglilingkod, patuloy kami sasamba, patuloy ka namin itataas, Panginoon. Patuloy namin itataas yung kadakilaan, yung pangalan, yung salita. Tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, na matutong sumamba ng buong puso. Galing sa amin yung puso. Ang buhay namin ito, Panginoon, ay aming nilalatag sa iyong mga paanan, sa iyong paanan, Panginoon. Kami ay tumutulong. Maraming salamat at tinanggap mo kami, Panginoon. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo sa amin. Tunay na tapat ka, Panginoon. Tapat kang Diyos. Tapat ka sa iyong mga pangako. Tapat ka sa iyong isa. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo, Panginoon. Sa krus ng Kalbaryo, kung saan iniligtas mo ang bawat isa sa amin. Kung saan nilinis mo ang lahat ng aming mga kasalanan. Kung saan maging ang aming mga sakit. Kinuha mo sa iyong katawan. Ngayon, Panginoon, magsasalong buhay kami. Alalahanin namin ang lahat ng ginawa mo sa amin. Maraming salamat. Alalahanin namin ang lahat ng sakripisyo. Lahat ng ginawa mo nang ikaw ay mapayapay sa Diyos. Nang tumilis ang iyong dugo. Panginoon, maraming salamat. Hallelujah.
Muli, Panginoong Hesus, inaalala namin na bago ka mapako sa krus, Panginoon, ikaw ay nabugbog, nasugatan, Panginoon. Ang iyong katawan, Panginoon, inalay mo upang ang aming mga katawan ngayon ay tumanggap ng kagalingan sa kahit na anong sakit. Ikaw na walang kasalanan, kinuha mo ang lahat ng aming kasalanan. Kasama noon, kinuha mo, Panginoon, ang lahat ng aming karamdaman, ang lahat ng aming mga kahinaan. Ngunit sinabi mo, sa iyong mga latay, kami ay pinagaling mo. Inaalala namin ito at tinatanggap namin ang lahat ng sakripisyo mo, Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Maraming salamat. Ating tanggapin. Itaas natin ang sarok. Sinabi mo, Panginoong Hesus, sa iyong salita, Panginoon, ang sarong ito ay sa iyong bagong tipan, Panginoon, pakipagtipan sa aming lahat, Panginoon. Ito ay bagong tipan sa iyong dugo, Panginoon, na ikaw ay nabayubay sa krus. Dugo ay tumikis, Panginoon, sa iyong ulo, sa iyong katawan, sa iyong paanan. At ang lahat ng ito, Panginoon, upang linisin ang lahat ng aming mga kasalanan. Ang mga nakaraan, ang mga nagawa namin kasalanan ngayon, at maging ang mga kasalanang hindi pa namin nagagawa. Ang lahat ng ito ay kinuha mo sa iyong katawan at ipinako mo sa krus. Pagtanda ng paglilinis mo sa lahat ng aming kasalanan. Dahil sa ginawa mo, Panginoon, meron kaming kapayapaan sa Diyos. Maaari na kaming lumapit sa Diyos dahil sa lahat ng ginawa mo ito. Ikaw na walang kasalanan ay naging kasalanan upang kami naman na makasalanan ay maging katuwiran ng Diyos sa iyo, Panginoong Hesus. Maraming salamat. Tinatanggap namin ang lahat ng pinipisyo ng sakripisyo mo sa krus ng Kalbaryo. At tanggap. Maraming salamat po. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Nananampalataya kami, Panginoon, at kami patuloy na naghahantay sa iyong pagbabalik, sa iyong pagkuha ng iyong simbahan. Sa araw na iyong, Panginoon, ikaw ay magkakapili na namin ng habang panahon, habang buhay. Maraming salamat. Sa ngayon, Panginoon, patuloy mong tanggapin ang lahat ng paglilingkod at pagsamba namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Dahil sabi na Amen. 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 Naligayahan ba kayo sa ating pagpupuri? Amen. Amen. Napakasarap magpuri. Lalo na mga Pilipino tayo at Tagalog yung pinawit natin yung damang-dama. Di ba? Damang-dama. Anyway, ang isang pinagpapasalamat natin sa Panginoon ay kung tatanggapin niya ang ating pagsamba at pagpupuri.
Kasi hindi lahat ng pagsamba at pagpupuri ay tinatanggap ng Diyos. No? Merong tamang pagsamba at tamang pagpupuri. Maging ang dasal. No? May tamang dasal na dinidinig ng Diyos. Kung sabi niya sa kanyang salita, kung mananalangin kayo, manampalataya kayo na tinanggap nyo ang panalangin. Amen? At inyong tatanggapin ang hinihingi. So, ibig sabihin, ang lahat ng gagawin natin patungkol sa Diyos ay dapat ginagawa natin sa pananampalataya. So, ang pagsamba, ang paglilingkod, ang pag-aawit natin, ang pagpupuri natin, kung wala sa pananampalataya, hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos yun. Okay? Kung umaawit lamang tayo ng walang pagsamba, hindi man lalagpas sa bubong na ito. Okay? Pero kung galing sa puso natin, ang paglilingkod at pagsamba na yun, no? Alam natin na sabi sa Bible, ito'y parang isang mabangong samyo na umaakyat sa ating Panginoon. Amen? Naintindihan ba ako ng mga anak ko? Hindi. Dahil Tagalog na Tagalog ako. Amen? Pero dapat naintindihan niyo ang Tagalog dahil tayo mga Pilipino. Amen? So, paghalo-haluin natin ito. So, patuloy ang paglilingkod natin sa Diyos. Ano? Are you ready to hear the Word of God? Amen. Amen? So, I want you all to bring out your Bibles. Ano? Pinamagatan ko itong the fear of the Lord. It is the foundation of wisdom and faith. The fear of the Lord. Ano ba yung fear of the Lord? Ano ba yung fear of God? Do you know what the fear of the Lord is? Ano ba yung sa Tagalog, kapag tinagalog natin, yung takot sa Diyos? Yung takot sa Diyos. May takot ba tayo sa Diyos? Amen. Makikita natin yan kung meron na tayong takot sa Diyos habang iniintindi natin kung anong ibig sabihin ng takot sa Diyos. Para masagot natin ang mga katanungan na yan, do we fear God? May takot nga ba tayo sa Diyos? Kailangan malaman natin anong ibig sabihin ng fear of the Lord. The fear of the Lord. Kung titingnan natin ang ibig sabihin ng fear dito, hindi ito yung karaniwang kahulugan natin sa takot na yung may terror, yung may pangamba, ano? Merong yung sobrang panginginig na takot. Hindi actually ganun ang ibig sabihin eh. Although kasama yan doon sa sinasabing takot ng Diyos. Takot sa Diyos. Ang pinaka ibig sabihin ng takot sa Diyos na yan, the fear of the Lord, what really means is that it implies a worship, obedient response to God's holiness. Kumbaga, merong reverence. Ano? Reverence in obedience to the holiness of God. Yan ang pinakaibig sabihin ng fear of the Lord. Hindi talaga yung kapag nanonood tayo ng mga ng horror. Hindi yun horror na takot. Bakit tayo matatakot sa Diyos? Bakit tayo matatakot sa Diyos? Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig. Siya ay Diyos ng pag-ibig. Pero, merong takot na meron yung mga ang pagkakaintindi nila ng fear of God is yung talagang takot na takot talaga sa Diyos. Bakit? Sinabi niya in Luke chapter 12, huwag kayong matakot dun sa mga tao na ang kayang sirain lamang ay yung mga katawan ninyo. Matakot kayo, sabi niya, doon sa isang kaya niyang matapos patayin ang katawan, ay kaya niya ring patayin ang espiritu. Or ilagay
ang ating mga spirito sa talagang kapahamakan. Doon daw tayo matakot. Sino na tayong gumawa nun? Ang Panginoong Diyos lamang eh. You know? Pero karamihan ng tao, mas takot sa tao kaysa sa Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Most people are afraid of men rather than being afraid of God. You know? At yun ay hindi tamang fear of God. Yung takot nila takot lamang silang mamatay. Maraming taong takot mamatay. No? Sino yung mga taong takot mamatay? Yung wala sa Panginoon. No? Yung wala sa Panginoon. Kaya ang sabi namin noon, sinabi ko sa inyo noon, kung sinabi ng Panginoon, uwi ka na. Marvin, uwi ka na. No? Huwag kang matakot. Hindi mo sasabihin, Lord, wag mo muna. Marami pa akong anak na palalakihin. Marami pa akong gagawin dito sa lupa. Ay kung ang Diyos ang tumawag sa'yo, wala ka dapat takot dahil tinatawag ka na niya. No? Pero kung ang tao ay wala sa Panginoon, dapat lamang na matakot siya. Amen. Dahil kaya niyang sirain maging yung kaluluwa at spirito natin. The soul and spirit, He can destroy it, sabi niya. Kaya niyang sirain yung lahat ng mundo. So, yung sinasabi natin na takot dito, no? Fearing God means having a reverence for Him that greatly impacts the way we live. Kung meron tayong reverence mean paggalang, pagrespeto, ngunit mas malalim pa dun sa paggalang at respeto, yung bibigay natin ng ating mga sarili, yung bang ipinapaubaya natin ang ating mga buhay sa Kanya, yan ang ibig sabihin ng fear of God. No? The fear of God is respecting Him, obeying Him, submitting to His discipline, and worshiping Him in awe. And worshiping Him in awe. Requirement, nire-require or commandment ng Diyos ang fear of God. Na magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Requirement yun. I want you to open your Bibles in Deuteronomy. In Deuteronomy chapter 10. Deuteronomy chapter 10, start natin sa verse 12. Sabi niya, and now, Israel, what does the Lord your God require of you? So require. I-require ng Diyos. But to fear the Lord your God, to walk in all His ways, to love Him, and to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul. To keep the commandments of the Lord and His statutes, which I command you this day, for your good. It is a requirement of God. Kumbaga, it is a commandment of God to fear the Lord. Again, yung fear doon is not to really dread upon the Lord in horror, but to reverence Him, to obey Him, to worship Him, to submit to Him. Yun ang ibig sabihin ng fear of the Lord. Nire-require ng Diyos sa atin lahat pala yun. Hindi lang sa Israel ito Hindi lang sa Israel. The Lord is requiring each and every one of us to fear God. Which means to submit to Him, to worship Him, to reverence Him, to obey Him, to obey or to put our lives in obedience to His holiness. Yan ang ibig niyang sabihin. At lahat tayo nire-require niya. Amen ba yan? I want you to go to same thing, Deuteronomy chapter 13. Chapter 13 in verse 4. Sabi niya, you shall walk after the Lord your God and fear Him, and keep His commandments, and obey His voice, and you shall serve Him, and
cling or cleave unto Him. So parehas, ano? Talagang nire-require ng Diyos. Commandment niya talaga ito. You shall walk after your Lord. You shall follow the Lord. Requirement ng Panginoon yun. That's part of the commandment of God. And fear Him. So sa pagsunod natin, dapat meron tayong takot sa Diyos. Amen ba? Intindihan niyo ba yun? No? Dapat meron tayong takot sa Diyos. Kasi maraming tao ang sinasabi nilang may takot sila sa Diyos, pero taliwas dun sa kanilang pamumuhay ang ginagawa nila. Sabi ko kanina, mas maraming tao ang takot sa tao kesa matakot sa Diyos. Ibig sabihin, mas maraming may respeto sa tao kesa magrespeto sa Diyos. Ano? Ang isang halimbawa dyan, kapag sinabi ng doktor sa'yo, halimbawa sabihin ng doktor sa'yo, meron kang cancer. Nandun ka agad yung yung respeto natin sa doktor. Naniniwala tayo na walang kaduda-duda. Sabihin ng doktor sa'yo, may COVID ka. Hindi ka magdadalawang isip na sasabihin mong, ay, anong gagawin ko, Dok? Naniniwala ka kaagad. Pero kapag sinabi ng Diyos sa kanyang salita, na sa mga latay ko'y pinagaling na kita, ano ang iniisip ng mga tao? Merong pagdududa eh. Hindi naman totoo. Parang wala naman nakita ang pagbabago sa... Hindi ba? Nagdududa tayo kapag sinabi ng Diyos na sa mga latay ko, pinagaling ko na kayo. By stripes, we are healed. People doubt that. Sinabi ng Panginoon, all your iniquities I have forgiven, and all of your diseases I have healed. Yung taong may sakit, hindi maniniwala doon. Pero yung taong magaling, pag sinabi ng doktor, may sakit ka. Nakikita ko sa iyong mga mata, may sakit ka, maniniwala ka agad yun. Ano gagawin niya? Papacheck up ka agad yun. Mas mayroong pagrespeto at paggalang ang mga tao sa mga tao kesa sa pagrespeto at paggalang sa Diyos. To obey men rather than obeying God. To submit to man rather than submitting to the Word of God, to the authority of God. Kaya karamihan ng mga tao na nagsasabing they have the fear of God, they do not really have the fear of God. Hindi takot ako sa Diyos, hindi ako gagawin yan. Pero karamihan dun sa mga ginagawa nila, pinapakita nilang wala silang takot sa Diyos. Amen. Amen. What is the fear of the Lord? Sa mga unbelievers, the fear of God is the fear of judgment. Tulad ng sinabi ko kanina, takot silang mahusgahan. Sa mga unbelievers. Lalong-lalo na if you are living in sin, dapat lamang matakot ka sa Diyos. Amen? Kasi if you are living in sin, alam mo na kapag namatay ka, merong kaparusahan ng yun. Sabi niya, the wages of sin is death. The wages of sin is death. Sabi niya sa Ezekiel, he that sins shall die. Kung sino man yung magkakasala, mamamatay. So sa mga unbelievers, the fear of the Lord is the fear of being judged, being put to death. It is appointed unto man to die once, and after that, judgment. Takot ang mga tao, ang mga unbelievers doon. But for the believer, the fear of God is something much different. The believer's fear is, again, in reverence and awe of God. Ano ba yung awe? A-W-E. May pagkamangha
yung sobrang bilib. Di ba, pag bilib na bilib ka sa isang tao, manghang-mangha ka sa kanya. Sa mga believers, yun ang tamang fear of the Lord. Amen? Buksan nyo, magbibigay ako ng maraming verses dito, lalo-lalo na sa Proverbs. Kasi yung Proverbs na yan, actually kapag binabasa natin ang Proverbs, masunod lang natin ang kalahati nun, magkakaroon tayo ng wisdom. Magkakaroon tayo ng talino. No? Sabi niya in Psalms 33 verse 8, sabi niya, "Let all the earth fear the Lord, let all the inhabitants of the world stand in awe of Him." Psalms 33 verse 8. Psalms 33 verse 8. Sabi niya, "Let all the earth fear the Lord." Commandment ng Panginoon to. Let all the earth magkaroon ng takot sa Diyos. Let all the inhabitants of the world stand in awe of Him. So magkasama yun. Yun ang fear of the Lord. No? May reverence and merong awe of God. We honor Him again. We lift up and exalt His name. We hold Him in high regard. We worship Him. We obey Him. We acknowledge Him. We honor His position as the Creator and Judge of the whole world. Yan ang ibig niyang sabihin. I want you to open Hebrews chapter 12. Listen to what Hebrews chapter 12 verse 28 and 29 is saying. Sabi niya, "Wherefore, we, receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace, whereby we may serve God acceptably with reverence and..." Anong nakalagay sa inyo? Hebrews chapter 12, verse 28. Or godly fear. Yung na sinasabi niya in other translations is translated as godly fear. So meron tayong pagkamangha, pagkatakot, pagrespeto, paggalang, pagsunod, pagsamba. Sabi niya, kasi tayo, tatanggap daw tayo ng kaharian eh. We receiving a kingdom, let us receive grace, that we may worship Him. We may serve Him acceptably with reverence and godly fear. And awe, reverence and awe. Ito ang ipinakaibig sabihin ng fear of God sa mga Kristiyano. So doon pa lamang sa ibig sabihin ng godly fear, makikita natin, do we really have the fear of God? May takot nga ba tayo sa Diyos? Doon pa lamang may evaluate natin, may takot ba tayo sa Diyos? Go to Romans chapter 3. Romans chapter 3 verse 10. Medyo mahaba itong babasahin ko dito. In verse 10, sabi niya, Romans chapter 3 verse 10, "As it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understands, there is none that seeks after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that does good, no, not even one. Their throat is an open grave or sepulchre. With their tongues they have used deceit." Sinungaling. "The poison of asps is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Their feet are swift to shed blood. Destruction and misery are in their ways, and the way of peace they have not known. There is no fear of God before their eyes." Ganyan ang tao. Ang tao, walang takot talaga sa Diyos. Not until you have been saved. Not until you have committed your life to the Lord. Not until you have accepted the Lord. Not until you have made the Lord Jesus Christ the Lord of your life, mananatili tayo doon sa Romans chapter 3 verse 10 hanggang 18.
Ang suma total niya, sabi niya, there is no fear of God. Walang takot sa Diyos ang mga tao. This is the fallen nature. Naintindihan niyo yun? No? Kaya again, the fear of God is not being afraid of God. Yun ang ibig niya sabihin. It is not being afraid of God talaga sana eh. But it is being afraid to be away from the presence of God. Dapat doon tayo matakot kapag wala tayo sa presensya ng Diyos. No? Pag wala tayo sa Diyos, dapat magkaroon tayo ng fear of God na yun. Or kapag wala tayo matakot na tayo. Dahil alam natin, for eternity, kapag namatay ang isang tao, na wala siya sa Panginoon, that is for eternity already. Pero ang isang tao, kahit anuman ang hirap niya sa mundong ito, kapag namatay siya na nasa Panginoon, meron siyang takot sa Diyos. That is for eternity in the presence of God. Amen? Amen. Marami, sabi ko kanina, no, ang mga tao, maraming sasabing may relationship sila sa Diyos. Pero wala silang takot sa Diyos. Ang example natin dyan, no? Ang example natin dyan, yung mga taong ayaw isuko sa Diyos, yung mga ayaw ng Diyos. Ang kagandahan ng meron tayong takot sa Diyos, no? Or ang mga nagkakaroon lamang ng takot sa Diyos ay yung mga tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Once na tinanggap mo talaga mula sa puso mo ang Panginoong Diyos, magkakaroon ng laban sa ating mga kaluluwa at espiritu. There would be a struggle of sin with sin. Nakukuha niyo ibig kong sabihin doon? Kung totoong tinanggap natin ang Panginoong Hesus, magkakaroon ng paglaban ng ating spirito sa kasalanan. There is a struggle of our lives, of ourselves, with sin. Kaya sabi ko, makikita natin do we really have the fear of God? Kasi kung wala pa yung fear of God na yun, ngayon, pag narinig yung salitang ito, dapat ilagay natin yung takot natin sa Diyos. Nasabi ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng magkaroon ng takot sa Diyos at yung walang takot sa Diyos. Kung walang takot sa Diyos, ibig sabihin yan, wala siya sa Panginoon. Pero kung may takot sa Diyos, merong paglaban sa ating mga espiritu at kaluluwa sa kasalanan. Amen ba yun? Si Joseph, Si Joseph the dreamer. Kung sa panahon natin nangyari yun, na yung babae mismo na nagsasabi sa kanyang, tumabi ka sa akin. Gusto kong makipagtalik sa iyo. Yung babae nagsasabi, anong gagawin ng karamihang lalaki sa panahon natin ngayon? Depende. Ha? Depende sa itsura? Kasi ikaw. Sa bayan? Pero si Joseph, tingnan niyo si Joseph. Si Joseph, wala siyang Bible noon eh. Wala siyang church. Wala siyang ministry. Pero anong meron sa kanya? May takot siya sa Diyos. Kaya nung lumapit yung asawa ni Potiphar, tinutokso niya si Joseph. Anong ginawa ni Joseph? Ayaw ko, sabi niya, pero pumasok sa kwarto. Hindi. Talagang tumakbo siya, tinakbuhan niya. Bakit? Ang sabi niya doon, because I fear God. May takot ako sa Diyos. Wala siyang alam sa mga salita ng Diyos. Wala siyang Bible, wala siyang scriptures. Wala siyang church na ina-attendan. And yet, meron siyang takot sa Diyos.
Nagbunga ba yung takot niyang yun sa Diyos? No? Ginantimpalaan siya ng Diyos. So, importante yung takot sa Diyos. No? Lalo sa panahon natin ngayon, na karamihan sa mga tao, bilyon-bilyong tao, walang takot sa Diyos. Wala silang takot na sabihin ko, di ako naniniwala sa Jesus mo yan. No? Ayaw kong maniwala sa salita ng Diyos. Mga artista pa sa Hollywood, mismo nagsasabi sa lantaran na sinasabi na wala namang ginawa yung Jesus ninyong yan sa pagkakapanalo ko ng ganun, no? Wala silang takot sa Diyos. Bakit? Dahil hindi nila kilala ang Diyos. Pero tayo, kung kilala natin ang Diyos, no? Magkakaroon tayo ng takot sa Kanya. Amen ba yun? So magkakaroon tayo ng takot na gumawa ng kasalanan. Amen ba yun? Saan na ako? Yung takot, yung fear of the Lord, ang sabi niya sa Bible, it brings wisdom. Sino nakakalam nung verse na yun? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung kilala mo ang Diyos, magkakaroon ka ng talino. May nakausap na ba kayong tao na alam mong wala siyang pinag-aralan, pero kapag nagsalita siya, masasabi mo sa iyong sarili, ba't alam niya yun? Saan galing yun? Saan niya nakuha yun? No? Because that is wisdom. The wisdom, sabi niya in the book of James, the wisdom that comes from above is first gentle. No? It is gentle and easy to receive, to believe. It is pure, sabi niya. But the wisdom that comes from earth, sabi niya, ano ang ginagawa ng wisdom na yon? May pag-aaway, may pagsiselos-selos, envy, and jealousy. Inggit. Yun, yung word. Inggit. May pagka-inggit. Sabi niya, that is the wisdom that comes from the earth. No? So, the wisdom that comes from God, hindi nyo makukuha yan sa schooling ninyo. You can go to a lot of universities and get a lot of degrees, but kung wala kang fear of God, wala kang wisdom. Because wisdom comes from the fear of God. Naintindihan niyo yun? No? Maraming doktor ang nagdoktor nga, pero makikita mo naninigarilyo. Bakit? Wala siyang wisdom. Sinisira niya yung, alam niyang masama yung paninigarilyo sa katawan niya, pero naninigarilyo siya. Wala siyang wisdom. Ang isang tao na kaya niyang magpatakbo ng napakalaking kumpanya, pero hindi niya mapatakbo ang kanyang pamilya, wala siyang wisdom. Because wisdom comes from the fear of God. Kung may takot ka sa Diyos, magkakaroon ka ng wisdom that comes from God. In Proverbs chapter 16, go to Proverbs chapter 16. Or doon muna chapter 1. Sige, Proverbs chapter 1 verse 7. Kapag i-quote nyo yung the fear of the Lord is the beginning of wisdom, chapter 1 ng Proverbs yun. Doon na kagad yun. Verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Ganyan ang Proverbs eh. It always show the difference between the foolish and the wise. Sabi niya, the fool doesn't accept wisdom and instruction. Sinasabihan mo pero hindi nila tinatanggap. Pero kung may takot sa Diyos, sabi niya, that is the beginning of knowledge. That is the beginning of knowledge. Go to Proverbs chapter 16. Proverbs 16 verse 6. 16
16, verse 6. By mercy and truth, iniquity is purged. And by the fear of the Lord, men depart from evil. Ito yung sinasabi ko kanina. Kapag tinanggap natin ng tama, ng totoo ang Panginoong Diyos, may struggle dun sa buhay natin pagdating sa kasalanan. I-struggle ka. No? Yung isang Christian na kasama namin sa Zoom, hindi niya pa rin matanggal-tanggal ang paninigrill niya at saka pag-inom niya. No? Sabi niya, eto ang struggle ko eh. And that is one step. Kapag in-acknowledge mo na struggle mo yun, that's the first step. When you accept your sin, alam mo ng kasalanan yun, at tinatanggap mong kasalanan yun, and you're struggling with it, ibig sabihin nun, nandun ka na sa path ng struggle ng spirit and body. May struggle na dyan. Ibig sabihin, talagang kinoconvict ka na ng Diyos. May conviction na. Meron ng fear of God. Amen ba yan? Naintindihan niyo ba ako doon? No? Pero hanggat hindi mo tinatanggap, na kasalanan yun. Kaya nga, gusto ko rin ilatag na sa inyo ito eh. No? Sabi ko noon, hindi naman sinabi talaga sa Bible na huwag tayong uminom. Na masama ang uminom. Ang sabi niya sa Bible, do not be drunk with wine. Huwag malalasing. No? Pero hanggang saan yung limitasyon natin nang hindi tayo lasing? Gusto kong ilatag sa inyo na kapag ang tingin ninyo sa kasalanan ay hindi kasalanan, wala tayong takot sa Diyos. Hindi tayo magkakaroon ng fear of God. Hindi tayo magkakaroon ng respeto sa Diyos, ng pag-submit sa Diyos, ng paggalang sa Diyos. The way we treat sin, is the way we analyze the fear of God. The way we treat the sin, the secret sins, even the secret sins. Kasi wala naman tayo may tatago sa Diyos eh. Maaaring may tago natin doon sa mga kapwa-tao natin. Pero wala tayo may tatago sa Diyos. Yung kasalanan na yun, the way we treat sin, is the way we treat the fear of God. The way we understand the fear of God. Amen ba yun? Job chapter 28 verse 28. Binigay ko na sa inyo ito noon. Job 28:28. Madali lang tandaan. Job 28:28. Unto man he said, behold the fear of the Lord, that is wisdom. And to depart from evil is understanding. The fear of the Lord, sabi niya, that is wisdom. Yun ang wisdom talaga. And to depart from evil, ibig sabihin na intindihan mo na. Pero hanggat nandun ka sa kasamaan, sa kasalanan, habang ipinapamuhay natin ng tuloy-tuloy ang kasalanan, walang fear of God doon. Hindi pa natin naintindihan ang fear of the Lord. Intindihan niyo yun? Huh? Go back to Proverbs chapter 8. Proverbs chapter 8. The fear of the Lord in verse 13. Proverbs chapter 8 verse 13. Verse 13. The fear of the Lord is to hate evil. Ano yung evil na yun? Pride, arrogance, and the evil way, and the froward mouth do I hate. Sabi ng Panginoon. So the fear of the Lord is to hate evil. Magkakaroon ng struggle sa puso natin when we do things. At ang sabi niya, in another verse, dito sa Proverbs, sabi niya, he who conceals his sin will not be forgiven. Habang itinatago natin ang kasalanan natin, walang kapatawaran doon. I am not saying that we judge one another. Nag-usapan namin ni Rowena na to, no?
sabi namin, paano yung mga alam na nilang kasalanan pero patuloy nilang ginagawa? Do we judge them? No. Still no, kasi hindi natin alam kung bago kayo naghiwalay nung taong yun, nakita mo may ginawa siya, alam mo mali yung ginawa niya, pero bago kayo naghiwalay, baka nakahingi na siya ng tawad sa Panginoon. That's why we cannot judge. Every time. Sabi ng Panginoon, sabi ni Peter, how often can I forgive my brother? Shall I forgive him 7 times? I tell you not, sabi ni Jesus, not only 7 times, but 70 times 7. Tuloy-tuloy ang pagpapatawad natin, head on. Pag nagkasala sa atin, nandun na tayo sa Panginoon, nire-release natin agad. When they come and confess, or when they come and repent of what they have done, or kahit hindi pa sila nagre-repent, in the Lord we say, Lord, I forgive him for what he has done to me. Kasi nakakaluwag sa atin yun. Amen? And that is part of having the fear of God in us. We depart from evil. Maalis tayo sa kasalanan. Yun ang ibig sabihin nun. Last verse natin sa wisdom ng fear of God. In chapter 3 ng Proverbs. Chapter 3, verse 7 and 8. Proverbs 3, 7 and 8. Sabi niya, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It shall be health to your navel and marrow to your bones. May benefit eh. Kung meron tayong fear of the Lord, meron ding sinasabi niyang reward yun. And part of this reward is the healing of our natural bodies. Naintindihan ba natin yan? So when we depart, sabi niya, fear the Lord and depart from evil, it shall be health to your navel and marrow to your bones. So again, the fear of the Lord is the foundation of wisdom. It is not going to school, it is not watching a lot of YouTube, Although sa YouTube, maaari kang matututo kang magluto, kahit di ka marunong magluto, magluto ka ng, pero walang wisdom doon, magiging smart ka, magiging intelligent ka, but when it comes to wisdom that comes from God, hindi natin makukuha doon. Saan natin makukuha ang wisdom? From the Lord. Fear of the Lord. From the fear of the Lord. Amen? Amen. True life is the result of the fear of the Lord. Go to Proverbs chapter 14. Lapit na tayo matapos. Proverbs 14 verse 26. In the fear of the Lord is strong confidence, and his children shall have a place of refuge. The fear of the Lord is a fountain of life, to depart from the snares of death. Tignan yung benefit ng may takot sa Diyos, sabi niya. It delivers us from the snares of death. Kasi kung may takot ka sa Diyos, ibig sabihin, nagsasubmit ka sa gusto niyang gawin mo. Sa pinapagawa niya. And ang reward din, sabi niya, magkakaroon ng confidence, ng faith. It is the foundation of faith. The fear of the Lord is the foundation of faith. Magkakaroon ka ng confidence na hindi ka pababayaan ng Diyos, na gagantimpalaan ka ng Diyos. Amen? In Psalms 34 verse 7, Psalms 34 verse 7, sabi niya, the angel of the Lord encamps round about. Surrounds, encircles. The angel of the Lord encamps round about them that fear Him and delivers them. Dinideliver niya, inililigtas niya. Binabakuran niya ng pag-iingat.
binabakuran niya ng deliverance. Kahit na sa anong gusot pa tayo mapunta, kung may takot tayo sa Diyos, siya ang gumagawa ng paraan upang bakuran tayo at iingatan tayo. Amen? So, meron bang pakinabang ang may takot tayo sa Diyos? Yes. Yes, meron. Ano? May gantimpala in this life and in the world to come. So, patuloy natin tignan ang mga buhay natin. May takot nga ba ako sa Diyos? O mas takot ako sa tao? Kapag ba sinunod ko yung tama at magagalit sa akin itong isang kapatid ko, itong isang sister ko or brother ko, sinong susundin ko? Gawin ko yung tama, alang-alang sa Diyos, o gawin ko yung hindi tama, alang-alang sa aking kapatid? Baka matisod siya eh. Baka magalit siya eh. Saan tayo papanig doon? And yet, sinasabi niya, if you are a believer, no, you need to have the fear of God. Amen? If you are not a believer, you have to have the dread of God. Yun talagang terror ng Diyos. The terror of God. Alam natin ang terror ng Diyos eh. Sabi nung Pharaoh, dun sa dalawang midwives, sabi niya, lahat ng mga isisilang, ipapanganak ng batang lalaki, patayin ninyo. Anong ginawa ng dalawang midwives dun sa time ni Moses? Hindi nila pinatay. Because they feared God. Namili sila eh. Susundin nila yung pinaka mataas na tao o matakot sila sa gagawin nila, matakot sila sa Diyos. Pinili nila eh na matakot sa Diyos. Anong sabi nila doon sa Pharaoh? Ibang klase kasi itong mga Israelite, pag nanganak, kapapanganak pa lang, pagdating namin sa bahay, naglalaban na sila. Malalakas sila. No? Nakakita na ba kayo ng mga gano'n? Kapapanganak pa lang, naglalaban na. Kaya hindi namin magawa yung pinapagawa ng Pharaoh. At anong gantimpala sa binigay sa kanila? Mga anak din. Sino nakabasa ng Hebrew, ng Exodus? Ha? Noong hindi nila pinatay yung mga batang sinasabing patay ng Pharaoh, pinagpatayo sila ng bahay. Nagkaroon sila ng mga sarili nilang mga bahay. Ginantimpalaan sila ng Diyos. Hindi ng Pharaoh, ng Diyos. So, may gantimpala ang pagsunod natin sa Diyos. Ang magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Kapag ba umiwas ka na sa kasalanan, wala ka ng buhay, meron pa rin eh. Mas magkakaroon ka ng tamang buhay. Naintindihan niyo ba yun? Ha? Kaya wag nating pilitin na tinawag ako doon eh, kailangan ko pumunta. Kaya alam mong pupuntahan mo doon eh, malalasing ka lamang. Nilalagay mo yung sarili mo sa walang takot sa Diyos. Pero may takot ka sa Diyos. Sige, punta ako dyan, pero hindi na ako hindi na ako inom hindi na ako hindi ako sasabay sa inyo Hindi ganyan. Amen ba? Kaya ba natin gawin yun? Kaya ba natin iwasan yung mga alok sa atin sa kasalanan? Wala nang nag-inom. Amen. Mahirap kasi sa mundong ito. We'd rather please men rather than please God. But pleasing men and not pleasing God is seen as not having the fear of God. Doon mo makikita na wala kang takot sa Diyos. Kung mas gusto mong mapahiya ang Diyos at maintindihan naman ako ng Diyos, I'll repent later. Gawin ko na lang muna to, magre-repent na lang ako. Mamili tayo palagi. Is it the fear of God
or the fear of man. Kung meron kang fear of God, lalapit ka sa Diyos. Kung wala kang fear of God, tatakbo ka palayo sa Diyos. Kasi problema lamang ang Diyos eh. Problema ang Diyos. Kumbaga, siya ang sagabal sa kasiyahan natin. Amen ba yun? Amen. Ang Diyos ang sagabal sa kasiyahan natin. Amen ba yun? Hindi. Amen. Ha? Hindi sagabal ang Diyos sa kasiyahan natin. Actually, ang Diyos, maligaya siya eh. Kapag sumusunod tayo sa Kanya. Naintindihan niyo yun? Kapag sumusunod tayo sa Kanya, maligaya siya at maligaya siya, nagbibigay ng gantimpala. Dito sa lupa at hanggang sa eternity. So again, last verse natin. Last verse. Close tayo dito. Go to Ecclesiastes, chapter 12. Sino nagsulat ng Ecclesiastes? Solomon. Alam niyo na ba yon? Si Solomon ang nagsulat ng Ecclesiastes. Do you know that, Jody? No. Now you know. Okay. Ecclesiastes chapter 12 in verse 13. Si Solomon, dalawang beses nagpakita ang Diyos sa kanya. Dalawang beses niya nakita ang Diyos. Nung una, sinabi sa kanya, humingi ka nung anong gusto mo. Anong hiningi ni Solomon na una? Wisdom. Wisdom. At ang sabi doon, Solomon loved the Lord. Meron siyang fear of God. The second na nagpakita ang Diyos sa kanya, sabi ng Diyos sa kanya, lahat yung panalangin mo gagawin ko. Nung in-offer niya yung temple, all your prayers, I will do it, sabi niya. I will hear everyone who will pray in this temple. I will do what you have asked me. And yet, pagkatapos nun, alam niyo yung ginawa niya? Nag-asawa siya ng maraming babae. Hanggang yung mga babae yun, tinuruan siyang magkasala sa Diyos. Nag-sacrifice siya ng mga anak niya sa apoy. Sacrifice niya mga anak niya sa apoy. Gumawa siya nag-sacrifice siya sa mga images. Nagkasala talaga siya. At ang sabi doon, the Lord was angry with Solomon. At ang sabi sa kanya, I'm going to part your kingdom. Sabi niya. Although may pangako siya kay David na hindi mawawalan ng ninuno mo sa trono. Meron at meron palagi. Pero sabi niya kay Solomon, kukunin ko yung kaharian sa iyo. Isa lamang ang matitira sa iyo. Ang natira sa kanya, Judah. Naisama lamang ang Benjamin, ang tribe of Benjamin, dahil napakaliit ng tribe of Benjamin. But it was only the tribe of Judah that was left to Solomon. Yung 10 tribes napunta sa iba. Kaya hanggang ngayon, hati ang Israel talaga. And part tayo dun sa 10 tribes. We are part of the 10 tribes. Hindi tayo part ng Judah, kaya hindi tayo Jew. Pero on the 10 tribes, nandun tayo, mahanap tayo dun. Pero ano ang sinasabi ng Diyos kay Solomon? Dahil sa ginawa niya, nagalit siya kay Solomon. Pero ito yung sabi ko, sino nagsulat ng Ecclesiastes? Si Solomon. Si Solomon. Sabi niya in verse 13, basahin natin sa verse 13. Ito yung conclusion, sabi niya. After na maisulat niya, lahat ng under the sun, walang pakinabang, walang kwenta. Pero ano ang conclusion? Sabi niya, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Nakapunta siya doon sa conclusion na yun. So bago namatay si Solomon, naisulat niya yung conclusion. Ito pala ang conclusion. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos.
Dahil ito ang duty ng isang tao. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga pinag-uutos. Yun lamang. Si Solomon ang pinakamatalino, no, na tao na nilalang ng Diyos. Aside from the Lord Jesus Christ, syempre, nung nagkataong tao siya, mas matalino siya kay Solomon. No? Diyos siya. Pero si Solomon, yung wisdom na binigay sa kanya, no, nakita niya yung conclusion. After na nagkasala siya, ito pala yung conclusion. Itong sinasabi ko sa inyo. Magkaroon kayo ng takot sa Diyos. At ito rin ang sinasabi ko sa ating lahat ngayon. Lagay natin yung takot natin sa Diyos. Hindi yung takot na ma-terrorize tayo sa Kanya. But that is part. That is part. Ang sabi ng Panginoon, lipunin nyo ang lahat ng mga lugar na yan, mapatanda, mapabata, mga hayop, para makita nyo, para magkaroon sila ng takot sa Diyos. Ibang terror yun. No? Pero yung terror na sinasabi ng Diyos sa atin, sundin natin siya, sambahin natin siya, galang natin siya, tratuhin natin siya, yung Diyos na lumikha sa atin, at siya yung pinakamatalino na magsasabi sa atin kung anong tama para sa ating mga buhay. Ngayon, tanungin natin sa ating mga sarili. No? Do we treat God daily in our life as a holy God that we need to submit to Him? Tanungin niyo ang sarili niyo. Do you talk to Him when you wake up in the morning? Do you ask Him to fill you with wisdom, with the Holy Spirit? Do you ask the Lord to teach you how to live holy lives? Hinihingi ba natin yun? O ang hinihingi lang natin, Lord, bigyan mo kami ng kakanin namin sa araw-araw. Amen. Do we ask the Lord to help us mature in our faith? Before we sleep, do we talk to God? My children, do you read the Bible? Reading the Bible is having the fear of God. Basahin niyo yung salita niya. Araw-araw yan. Walang mintis dapat. Basahin natin. Yun yung sinasabi natin meron tayong takot sa Diyos. Kasi commandment ng Diyos yun. Sabi niya, fear God and obey His commandments, for this is the whole duty of man. Amen? Amen. Let us pray. I want you all to bow down your heads. And let us pray. Hallelujah. Hallelujah. Lord God, our Father, we come to you, Lord God. In the name of the Lord Jesus Christ, Lord, we're asking, teach us. Teach us, Lord, to fear you correctly, to fear you rightly, Lord, that we may live wisely and love you deeply in our hearts. Na totoong magkaroon kami ng pag-ibig at pagmamahal sa iyo, Panginoon Diyos. Turuan mo kami, Panginoon, kung paano namin ipapamuhay ang natitirang araw ng mga buhay namin sa lupang ito, habang inaantay namin ang muli mong pagdating, ang pagdagit mo sa amin, Panginoon. Turuan mo ang bawat isa na magkaroon ng takot sa iyo at sundin ang lahat ng pang-pinag-uutos mo. Teach us, Lord. I lift up to you my family, this congregation, everyone under the sound of my voice, Lord. I lift them up to you. Everyone who would hear this message at a later time, I lift them up to you, Lord. Teach us to have the fear of God in our lives. Teach us, Lord, that we may submit to you our lives, so that when we see you face to face, we would hear the words, well done, my good and faithful servant. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord God,
for everything that you are doing in our lives. You said, Lord, that you who began a good work in us will continue to perfect it, to complete it, until the day of the Lord Jesus Christ. We thank you. We thank you, Lord. We give you all the glory, honor, and praises in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. And amen. Purihin natin ang ating Panginoon. No? May natutunan ba kayo? Fear of the Lord. Blessed? Hallelujah. So again, let's continue to worship and serve the Lord. Let us give our tithes and our offerings unto the Lord. We have our envelopes there. Would you like, Auntie Glo, you have a word? Okay, so let's listen to Auntie Glo for the word of wisdom on our giving. Amen. Magandang hapon muli at pagdako naman tayo sa ating pagbibigay. Sino ang nakamemorize ng Philippians 4:19? Amen. Dapat alam natin yan. Amen. Wisdom and giving. So, sabi sa verse 19, and my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. There's a question, sabi niya, why did Paul speak of his rather than our needs? Bakit? Hindi ba ito paalala na ang lahat ng provisions ni Lord sa atin ay galing sa kanyang bounteous grace. Yung kanyang bounteous grace. Paul does imply that our needs, yung maliit man o malaki, ay met not on our strength or our desire, but rather by the infinite riches of the Almighty. Diba? Ang Panginoon naman natin ang talagang mayaman. Kasi sa Kanya ang buong mundo eh. Who knows our true needs that better than we ourselves. So naman yun. Alam niya kung anong ating pangangailangan. Minsan, hindi pa natin hihingi, binibigay sa niya. Ano ang ating Panginoon. This verse shows how generous our God is and reveals so much about the nature of God. God is aware of our needs, but He gives according to His knowledge and wisdom. He is not dismissing our request. He merely sees farther and prepares differently. He is proactive and often we are reactive. Tama ba yan? Amen ba? This is why the riches of glory must be according to Him, not to ours. Yung mga bagay na gusto nating maramdaman, yung mga pangangailangan natin o gusto natin ay depende sa pagtanggap natin. Diba? Na ang Diyos ang pag-provide ayon sa kanyang kalooban lamang. Kung hindi kanya bibigyan ng hindi niya kalooban, kung alam niyang makakasama sa iyo, hindi niya ibibigay ito sa iyo. So, how does this verse relate to our giving? If we have the mind of Christ and be like Him, generous in every way, then we become cheerful givers. Diba? Kung ang ginagaya natin ay ang ating Panginoong Jesus, magiging cheerful giver na tayo. Kaya nga, hindi na ina-emphasize talaga yung tithing, 10%, ganyan.
Kasi sabi ni Jesus, dapat kung ano yung nanggagaling sa ating puso, yun ang ating ibigay. Kung tayo ay cheerful givers at meron tayong fear of the Lord, talagang ibibigay natin ang nararapat para sa ating yun ay ating magagamit sa ating ministry, sa ating mga pangalan. Yun po ang ating word para sa ating living ngayong hapon na ito. So, let us have a prayer for this. We have to thank God for all His goodness. Father, nothing is impossible for you. You love us even when we're unlovable. You are good to us even when we don't deserve it. You are kind and compassionate towards us even when we mess up. You show us what faithful love looks like. Thank you for never leaving or forsaking us. Today, remind us of the ways you have shown us in ourselves, in our lives, so that way we can intentionally praise you. And we ask this through Jesus, our Lord and Savior. Amen. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo, aking ang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makayanan makapagkaloob, mamahaling hiyas, ultintong lubog, aking dalangin, o Diyos ay tanggapin, tanging alay ko, nawa'y gamitin, tu lamang Jesus, anang iba pa kung hinihiling. Di ko akalain, ko ay binigyang pansin. Taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, Panginoon, buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makayanan makapagkaloob, mahaling hiyas, hihintong nilutong, aking dalangin, o Diyos ay tanggapin, tanging alay ko, nawa'y gamitin, tu lamang Jesus, hanang iba pa kung hinihiling. Aking hinihintay, aking hinihintay, yung pagkabalik. Buhay ko, puso at kaluluwa,
Hallelujah. Muli, Panginoon, maraming salamat dahil Ikaw ang unang nagbigay, kaya kami nakapagbigay, Panginoon. Tanggapin mo ang aming mga handog, Panginoon, higit sa lahat. Hinahandog namin, Panginoon, ang aming mga puso, kaluluwa, ang aming mga buhay. Muli namin nilalagak sa iyo, Panginoon. Turuan mo muli, Panginoon, ang bawat isa na matuto kaming lumakad na kasama ka sa lahat ng bagay, Panginoon. Itaas ka namin at sundin ka namin, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita na ito ang pinag-uutos mo sa amin. Ito ang punot-dulo ng lahat. Na makakilala ka namin, masunod ka namin, matanggap ka namin, at sa kahuli-hulihan, Panginoon, makapigil ka namin. Amen. Muli, Panginoon, maraming salamat sa hapong ito, sa gawain ito, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa. Taas niyo ang inyong mga kamay sa ating Panginoon. Tanggapin niyo ang blessing ng ating Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you, give you shalom, peace. In Jesus' name, let's say amen.